Sino ba namang mag-aakala na ang dinosaur na ito ay isang nakakatakot na halimaw? Hindi lang nakakatakot ang itsura nito, may baon din itong kamandag. Although may pakpak, ang dino na ito ay hindi nakakalipad. Ang kanilang mga pakpak ay para lamang sa pang-glide. Ang pangalan nito na Sinornithosaurus ay kombinasyon ng Latin at Greek na ibig sabihin ay Chinese lizard. Kasama ito sa genus ng mga feathered dromaeosaur dinos na nabuhay noong early Cretaceous period sa Yishan Formation. Ang Yishan Formation ay kilala na natin sa tawag na China. Nadiskubre ito nila Su Xing, Wang Xiaolin, Wu Xiaochun ng Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology ng Beijing noong 1999. Ang specimen na kanilang nakita ay halos kumpleto at na-recover nila ito sa Liaoning Province sa China. Merong dalawang species ang Sinornithosaurus. Ang una ay ang S. milleni o Millennium Chinese Bird Lizard na nadiskubre noong 1999. Ang pangalawa ay ang S. hauiana o House Chinese Bird noong 2004. Although halos magkaparehas sila, magkaiba ang features ng bungo at hips nito. Subalit, dahil na din sa maraming pagkakapareha, kinukonsidera na ang S. hauiana ay ang malaki nitong species. Ang species na ito ay non-avian. Ibig sabihin, hindi mga ibon, subalit may mga pakpak sila. Ayon sa pag-aaral, posibleng ang Sinornithosaurus ay katulad ng mga Microraptor kung saan ginagamit ito ang kanilang mga pakpak kapag tumatalon mula sa mataas na lugar. Halimbawa, sa mga puno para mag-hunt o tumakbo mula sa kanilang predator. Noong 2001 naman, nadiskubre ang pangalawang specimen. Ito ay sobrang kumpleto, pati ang mga markings ng balahibo nito ay nakapreserve. Kaya naman, ito ang pinaka-accurate na nagre-representa ng Sinornithosaurus. Pinangalanan nila itong Dave. Ang Dave ay isang cultural reference sa China kung saan isang comedy sketch na hinahanap ang kanilang kaibigan na si Dave. Sa Jurassic Park, iminulat sa atin ang palabas ang kauna-unahang venomous dinosaur. Pinakilala sa atin ito bilang Spiter at isa itong theropod. Sa mga hindi pamilyar, pag sinabi nating theropod, ito yung mga dinosaur na bipedal o nakatayo sa kanilang hind legs at mayroong maliliit na forelimbs katulad na lang ng T-Rex. Clear tayo sa theropod mga boss ha? Balik tayo sa Spiter. Ang Spiter na pinakita ng Jurassic Park ay Dilophosaurus at sa pelikula nakita natin na ito ay nandudura ng kanyang kamandag sa biktima nito kung saan nakakabulag ang lason. Pagkatapos mabulag ay kakainin na ito ng dino. Subalit, ito ay maling information ng Jurassic movie. Dahil ayon sa mga eksperto, walang patunay sa fossil remains ito ang mga parte ng isang venomous na hayop. Pero syempre, hindi dyan natatapos ang pag-aaral. Sa katunayan, posibleng ang Sinornithosaurus ang kauna-unahang venomous dino. When I say posible, I will discuss sa susunod na slide. But for now, let us discuss kung bakit kinukonsidera na ito ay isang venomous dinosaur. May tatlong ebidensya na ang dino na ito ay venomous. Unang-una ay ang mahabang pangil ito ng posibleng pagdaanan ng venom. Ang pangalawa ay ang mga grooves nito sa ngipin. Ang pangatlo ay ang maliit na butas sa bungo nito na eksaktong paglagyan ng venom glands. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang dinos na ito ay mga stealth hunters. Parang isang makamandag na ahas na nag-aabang. Ang kanilang primary diet ay ang mga maliliit na dinos o ibon. Ang mga ito ay kadalasang nag-aabang sa itaas ng puno at kapag lumampas na ang kanilang biktima, bigla itong tatalon sa puno sabay magdi-deliver ng venomous strike. Ang mga ngipin nito na mahaba ay eksaktong-eksakto para sa main prey nila na mga ibon.
dahil ang mga ibon ay may mga makakapal na balahibo. Kaya naman kapag kinagat nila ito, hindi agad babaon kung ang kanilang mga ngipin ay maliliit. Ito yung sinasabi ko kanina, yung part na pinaniniwalaan dahil may ibang mga scientists na hindi daw makamandag ang dino na ito. Ayon sa mga eksperto, ang dahilan kung bakit may mahaba itong ngipin ay para sa pagkain nito na karaniwan ay ibon. Hindi ito indikasyon na sila ay may lason. Ang venom grooves naman na nakita ay hindi kaparehas ng mga hayop na mayroong venomous bite. Isa pa, maraming mga hayop na mayroong groove teeth pero hindi sila venomous o poisonous. Katulad na lamang ng mandrill. Ang mandrill ay isang uri ng primate na may mahahabang pangil at may grooves din ito. Subalit, wala naman silang lason. Hindi porket may groove ang teeth ay may lason na agad. Maaring ginagamit nila ito sa pagsagpang ng mga laman ng kanilang pagkain. Ang alleged venom gland na nakita sa skull ay meron din ng ibang theropod dinosaurs, supporting the idea na hindi nga ito venomous. Kakaunting recap lang mga boss, sa video na ito, nalaman natin na mayroong dalawang klase ng Sinornithosaurus at ito nga ang S. meleni at S. howiana. Diniscuss din natin sa video ang posibleng paraan ng paghahunt nito ng kanilang prey. Nalaman din natin na noong unang nadiskubre ito, inakala ng mga eksperto na nadiskubre dito na ito ay ang kauna-unahang venomous dinosaur. Subalit, ayon sa pag-aaral ng ibang paleontologists, ang mga kategorya na nakikita para maging venomous ang Sinornithosaurus ay nakita rin sa non-venomous dinosaur. Hanggang sa ngayon, wala pa ring linaw kung ito nga ba ay venomous o non-venomous. Ayan mga boss ang impormasyon patungkol sa Sinornithosaurus. Bubulol talaga ako sa word na yan. Hindi ko to i-edit out. Sana ay may nakuha kayong bagong impormasyon sa video na ito.